Bulkang Bulusan itinaas sa Alert Level 1 ng PBOX kasunod ng pagputok nito. Pag-okupa ng China sa Sandy Cay, fake news lang ayon sa National Task Force on the West Philippine Sea. So right now, they are starting with the misinformation, telling the world, convincing the international community that they have already seized Pag-asa Case 1, 2, and 3. Attorney Harry Roque, Cassandra Leong at marami pang iba kinasuhan na ng Qualified Human Trafficking kaugnay ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Porac, Pampanga. Kay Ginoong Harry Roque, kay Attorney Roque, makita mo naman makasama doon na siya mismo nanggaling sa kanya, abogado siya ng Whirlwind. Tapos may lumabas doon na siya ay pumunta. Kahit yung sinasabi lamang niya na abogado lamang siya ng Whirlwind, siya ay pumunta sa office ng PAGCOR upang ipakiusap ang application ng Lockout 99 para ma-renew yung kanilang IGL. So makikita mo, may kinalaman talaga siya sa pagpundar, sa pag-organize ng illegal POGO na to kung saan may human trafficking na naganap. Naarestong suspect sa pananagasa ng mga Pilipino sa Vancouver, Canada, may mental health issue ayon sa Vancouver Police. I can also tell you that the person we have in custody does have a significant history of interactions with police and healthcare professionals related to mental health. Chinese national nahuli sa harap ng COMELEC na may dalang espionage device. Issue ng pakikialam umano ng dayuhan sa darating na halalan, hindi isinasantabi ng National Bureau of Investigation. Kaya nitong higupin sa distansya na 500 meters to 3 kilometers lahat ng aktibong mobile gadget na gumagana. And as we speak, nahihigop nito ngayon yung ating messaging, yung ating content. Investigasyon ng Kamara sa extrajudicial killings at impeachment kay Vice President Sara Duterte. Bahagi umano lahat ng planong pagbuwag sa mga Duterte ayon kay Senator Amy Marcos. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. Ibebentang 20 pesos na kada kilong bigas, sinubukang kainin ng mga opisyal ng Department of Agriculture para ipakitang ligtas kainin. It's a quality, as I said before, it's a quality control issue, na we have to implement our quality assurance teams to do their job correctly. Ilan sa mga residenteng lumikas dahil sa pagputok ng Bulkang Bulusan, pinayagan ng umuwi. Iiwan lang muna natin dito yung target namin, yung initial target namin na mga vulnerable population. Kung pwede, pansamantalang dito na muna sila. Kasi kung titingnan natin yung bulkan ngayon ay patuloy pa rin yung paglabas ng usok. Pero ayon sa PBOX ay ito ay normal daw na nangyayari kapag pumutok ang bulkan. Mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dapat sampahan ng kaso ayon kay Vice President Sara Duterte. Ngayon gusto namin makita na mafailan ng kaso yung mga tao na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ginawa namin yung dapat gawin. At it's for the best, to our best judgment. What's good for the country is what we did. Sir, willing humarap sa ombudsman sa investigation? Of course. Dapat lang. They believe they acted within the bounds of law and within the mandate of their office po. Kawalan ng murang bigas sa Kadiwa outlets, paghahanda sa 20 pesos rice program ng pamahalaan ayon sa Department of Agriculture. As I said, the original design of this is actually P20 ang original design ito from the start. But during that time nga, sa sobrang taas ng presyo na umaabot ang bigas na 60 peso, 64 peso, tapos ibibigay mo ng 20, di ba? Ang layo eh. COMELEC tiniyak na walang nakompromisong sistema o nakuhang data ang nahuling Chinese espionage suspect malapit sa Commission on Elections main office sa Intramuros, Maynila. So ginagarantiya po natin walang na-compromise na kahit na anong sistema o kahit anong data ng COMELEC
kasi kaagad po nating pinaran yan, pinatingnan kaagad kung ano man yung maaaring naapektuhan kung meron man doon sa naaresto at nakumpiska na yan. Investigasyon sa gawa-gawang Oplan Horus, pinamamadali ng lakas CMD sa National Bureau of Investigation. 10 patay, 28 sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa SCTEX Toll Plaza sa bahagi ng Tarlac. Mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patuloy ang pagdating sa kanyang bahay sa Davao City upang magbantay dahil sa sinasabing gagawing raid ng security forces. I'm very, very mad because why does it have to be like this? Alam mo yon, but I am very proud na mas in ordinary Davaoenyo, I woke everyone up. He denied po na mayroon po silang operation po sa Davao po. So, hindi po natin alam kung saan po hinugot o kinuha po ng ating kagalang-galang na congressman po yung information po na nandoon po ang mga tauhan po ng CIDG to conduct operation po. Mga pulis at ralyista nagpumilit pumasok sa Menjola, nagkagirian sa kilos protesta. 1,200 pisong arawang sahod, pagbasura sa jeepney modernization, pangunahing panawagan sa Labor Day protest. Alam naman natin na sobrang taas ng presyo ng bilihin sa kasalukuyan, kaya't nangangailangan na ng dagdag sahod. 1,200 pesos nationwide. Yan yung sa tingin namin ay nakabubuhay sa nasahod sa kasalukuyan. We hear the call of our workers for better wages and assure you that your concerns are being addressed through the regional tripartite wages and productivity boards. The government stands firm in its commitment to protecting and advancing workers' welfare while promoting inclusive economic development. Job fairs tugon ng pamahalaan laban sa mga illegal recruiter ayon sa Department of Migrant Workers. Sa illegal recruitment, walang kararatnan, kundi kapahamakan, uncertainty sa mga jobs, sa mga kontrata na below standard, sa mga employers na hindi gagalangin ang inyong karapatan. UNTV News and Rescue YouTube channel umabot na sa 5 million subscribers. UNTV Public Service Channel. Diyos po ang aming sandigan. Tulong muna bago balita. Senator Amy Marcos, formal nang hiniling sa ombudsman na imbestigahan ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinatransmit ko ang chairman's report na bunga ng Senate investigation on the arrest and extraordinary rendition of President Rodrigo Duterte na tinangay siya hanggang sahig at mukhang maliwanag na maraming linabag sa batas, sa saligang batas at pati sa international law. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi nababahala sa nagsasabing impeachable offense ang pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Mga provincial bus company pinulong ni Transportation Secretary Vince Dizon kasunod ng aksidente sa SCTEX. Proseso ng insurance claim sa mga pasaherong nasawi at nasaktan pinamamadali ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Yung ibibigay na compensation sa mga pamilyang namatayan, 400,000 galing sa LTFRB at pati na rin yung pagpapagamot sa mga na-injure. Talagang masakit, no? Mabigat itong nangyaring to. Pagbubukas ng 20 pesos rice project sa Kadiwa Outlet sa Luzon, ipinagpaliban na muna ng Department of Agriculture. Based po sa directive na rin ni Secretary Laurel as well as yung sinabi na rin po ni Chairman Garcia ng COMELEC as to our P20 selling, we best would want to defer it to after elections na po, May 13 to be exact. At PR company na inaakusahan ng pagiging troll farm ng China, itinanggi ang aligasyon.